So welcome back to The Breakdown. So gaya ng sabi ko kanina guys, meron tayong special guest. At ang special guest natin, isa sa mga team owner ng mga local basketball teams natin dito, isa sa mga premier na mga teams natin dito, ang owner ng Team D Rose, si Dom Rose. Brother, kamusta? Welcome sa show. Okay lang. Nahiya ka ba? Oo, medyo nahiya ako. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandito. Anyways bro, ano naman to basketball lang naman, wala namang personal unless gusto mo. Pero yeah man, basketball, umpisahan natin from the very start bro. Paano ka nahilig sa basketball? Paano ka nagsimula? Ganyan. Ano pa lang, bata pa lang lagi na ako naglalaro. Kalye, tapos mga elementary, lagi yung mga kapitbahay ko laging naglalaro ng basketball. Para akong laging tambay. So, pag nanonood ako, parang iba yung yung saya mo. Pag nakakita ka ng mga highlights, mga ganun. Ayun. Taga saan ka ba sa atin bro? Santa Mesa, Manila. Oh, okay. Ilang taong ka natuto maglaro? Hindi ko alam kung anong taon yun, pero elementary, mga grade 5, grade 6, ganun. Mga 11, 12, ganun. Siguro mga ganun. Ano yun bro? Bara-barangay lang or in-enroll ka ng magulang mo sa mga camps? Barangay lang, barangay. Kumbaga, pag nanonood ako ng mga ahead sa akin, like whole day nanonood ako, and then the next day, gagayahin ko sila. So parang ipapractice ko paano nila nagawa yun, paano nila kung paano nila nagawa, tapos yun, pinapractice ko lang everyday. Nag-ano ka naman ba bro, nakapaglaro ka ng varsity nung kabataan mo? Hindi, kasi maliit ako noon, hindi ako, trinay ko, kasi yung mga kaibigan ko, varsity. So parang, niyayaya nila ako. Kaso hindi, talagang more on height talaga sila noon eh. Hindi sa skills eh. Hindi sa skill tumitingin, lalo na pag mga high school. Height talaga, more on. Yeah. So saan ka lang naglalaro during ng mga high school mo? Barangay lang. Barangay. Yun lang, sa barangay lang. Mga liga sa barangay ngayon. Pustahan, mga ganun. Yeah, naglalaro ka naman. Mostly mga ganun, pustahan. Dayo, ganun. Dayo, ganun. Nung nag-college ka naman bro, saan ka naman nakapaglaro ka ba ng college? Or lalo sa college, talagang malalaki ang kailangan dun eh. Okay. Lalong hindi, parang hindi ko naisip maglaro dun. Kahit tryout, hindi. Kasi, nung high school pa lang, parang na-disappoint na ako nun eh. Na gustong gusto ko, parang gusto kong pumasok sa pro scene, pero yung height talagang parang sinasabi yung wag mo nang anin. So barangay na lang talaga. Sa barangay kaya naman pumalag. Pero pagdating sa mga varsity, mga ganun, college, hindi malalaki talaga. So never mo pala na-experience maglaro sa school setting? Hindi. Pero sa tingin mo bro, nung time na tinatry mong mag-varsity pero talagang hindi ka nakakapasok dahil feeling mo nga kulang ka sa height, sa tingin mo ba yung laro mo nun, laban kung tutusin? Kasi kung tutusin, slasher laruan ko nun eh. Kumbaga, kahit nung mga elementary pa lang ako, bumabali na ako eh. Talagang, kaya kong kahit malalaki, mas malaki sa akin eh. Yun nga lang, hindi lang talaga pinalad sa height. Ano ba ang posisyon mo ng mga panahon na yun? Point guard. Ng 1-2, yeah. Na malakas umiscore ka. Kailan ka naman kailan ka napuntang Canada? 2010, mga ilang taong ka ng 2010, brother? 2010. 19. So mga pa yun? Mga college years mo pa yun, diba? So, JRU ako na nakapag-college noon. Yun, lalong malalaki ang mga doon sa katawan, height, ibang level. Nung sorry. One time nga po na trinay kong pumunta sa gym kung saan naglalaro. Para akong
kumbaga culture shock. Parang pagdating ko doon, ang lalaki ng mga kumbaga parang hindi ko, kasi usually barangay lang eh. Malalaki, yes, malalapad, pero pagdating doon iba yun talagang nag-gym talaga. So parang hindi wala talagang chance para doon, makapasok. Yeah. Sila Sena sa PBA kung alam na yun, kasabay mo nung time na yon sa JRU. Pero pagdating mo ng Canada, brother, sabihin hindi mo natapos yung college. Tama ba? Graduate ka ba? Hindi. During college yun, di ba? Mga 18. Paano ka naman na-introduce dun sa basketball community natin dito? Dito wala pang mga yun eh. Wala pang mga social media thing. Mga church lang. Nagpapaliga sila doon. Tapos, mga 2011, 12. And then, dumating nga yung parang trabaho ko na sa construction. Mga 10 years, halos 10 years. Puro trabaho lang ako. Nawala na yung, yung parang basketball na hilig ko. Talaga nag-focus na lang ako sa trabaho. Tapos, ngayon, 2023, may niyaya ko nung dati kong kalaruan, si Pastor June ng True North sa True North. Sabi niya, laro ka, gusto mo bang maglaro? Tapos parang naisip ko, okay, sige nga, paano nga ako? Kasi siyempre, trabaho, busy. Almost 7 years ako. Bahay, trabaho. And then, nung nakita ko nga, nung umuha ko, nakita ko may mga social media thing, yung mga TV, live, picture. Sabi ko, oh, that's cool. Sabi ko, I never watched myself playing basketball. So parang, ang ganda. Sige, okay, laro ko. Tapos, simula nun, parang ang dami ko nang nakitang mga liga. 7 to 10, SSBL. After nung liga na yun, sumali na ako sa mga free agent. Sali ako dito. Boss, may free agent ba kayo dyan? Free agent dito. Tapos, hanggang sa nabuo ko yung Team D-Rose. Okay, mamaya pag-usapan natin yung D-Rose. Pero alam mo, bro, yung mga liga na yan, nung bumalik ka, sabi mo 2023, mga around that time lang din naglabasan yan eh. Di ba? Oo nga eh. Alam mo nung sasabi mo na dito ka ng 2010, walang ganyan. Konti lang yung liga ng mga panahon na yun. Andito na rin kasi ako noon. Tas, hindi sila yung parang ngayon na, alam mo yun, may mga video, may mga highlights, may mga picture. Nung panahon na yun, naglalaro pa ako sa mga liga talaga. Naghahanap akong picture ko eh. Minsan nagtatawag pa akong kaibigan para picturean ako eh. Ngayon, di ba? Yun na yung maganda ngayon. Sila Coach Tune, nakalaban din namin sila. Undefeated. Coach Tune. Shoutout kay Coach Tune. Idol. Pero ano yung sabi mo, almost decade ka, 7, na parang 10 years pa, na hindi ka na talaga naglalaro dahil na-focus ka sa trabaho? Yeah, una nag-school din muna ako. Nag-school sa Seneca Police Foundation. So nag-focus ako sa school. And then, napunta nga ako sa construction. Nag-quit ako sa school. Napunta ako sa ganito. Then, doon na yung talagang nag-focus ako sa trabaho. Siyempre, yung basketball, hindi na rin. Gusto ko rin mag-ball runs. Yeah. Kaso, parang once or twice a year na lang. Parang ganun. So, parang totally nawala na siya eh. Hanggang sa yun nga, 2023 na nakita ko may ganun. Nayaya ulit ako. So, parang nilus ko lang yung sarili ko. Parang, okay, that's it muna. Hindi nga. Laro nga muna ako. Kasi sa trabaho ko kasi parang kailangan mo mag-focus. Lalo na yung I have my small company, right? Own company. So, kailangan ko mag-focus doon. Yung mga ganyang wala na tayo sa sa mga basketball thing na yan. Pero nung nabalik nga ako, so parang it's my way of loosen up. Yeah. Parang take a break sa work. So, basketball muna. Kasi parang kailangan din talaga natin work-life balance, ano? Pero paano mo naisipang bitawan yung police foundations para mag-construction?
Well, una first of all sa money, malaki ang kitaan sa construction, depende sa sipag mo. Mabigat pero parang nandun, may pera doon, malaki ang pera eh. Depende na lang sa sipag mo. Tsaka determinasyon mo kung paano mo gagawin. Tapos yun nga, may rin ako na parang to build my own company. So okay. Tapos parang at that time kasi nung medyo may girlfriend ako sa Pinas noon. So parang siya yung parang inspirasyon ko noon. So nagkaiwalay kami. So parang nawala din ako sa school. Kumbaga kung tutusin, hindi naman ako hindi ako schoolboy. Pero dahil sa kanya, pinilit ko tapusin, kaso hindi nga, nagkaganon. Kaya napunta ako sa construction din. Pero ano yun bro, may background ka ba dati sa construction? Bakit ka napunta sa field na yun? Totally walang ni hugas nga ng pinggan, hindi ako nung ako kumbaga sabi nga nila palamunin ako. Parehas tayo, man. Kaya yun. Tapos yun nga, parang okay, mabigat. Tsaka, kung isipin mo naman sa Pilipinas nga nagko-construction sila Halos yung kinikita nila, sobrang liit. Bakit dito, 'di ba? Kung sila nakaya nila ng maliit ng sahod, bakit dito hindi, 'di ba? Nasa sipag mo lang talaga. Determinasyon. Tapos sa Pilipinas pa minsan parang iba yung safety ng construction kumpara dito. Walang walang safety doon eh. Yun nga, inisip ko Dito talagang sapatos, hard hat. Kailangan may complete safety gear. Di ba may training pa ba ang may mga ganun pa. Fall at heights. Pag ka sa matataas na building, kailangan may certificate ka rin. Hindi ka pwede basta-basta makapasok sa mga gano'n. Pero nabanggit mo kanina, brother, na meron kang sariling business renovation company, bro. Pag-usapan natin yan, bro. Pero magbe-break lang tayo, guys. Magbabalik ang The Breakdown. So nabanggit mo sa akin, brother, meron kang parang renovation company na 10 years mo nang pinapatakbo. Tama ba? So, relatively, bata ka pa nun, bro. Paano mo naisipan itayo yun ng ganong age? Actually, hindi mga almost 10 years, more than 10 years na ako nag-work sa construction. Nag-start ako sa tile installation. And then after couple years, nag-decide ako work for myself. Umalis ako dun sa amo ko. And then, yun, paunti-unti, sa tiles, simula sa tiles hanggang sa naging plumbing, electrician, lahat pinag-aralan ko unti-unti. Yun din ang way kung bakit parang totally off ako sa lahat ng entertainment ng mundo. Parang ganon. Parang I get off myself from the world and focus here. Parang ganon. Almost 7 years. Pero bakit mo naisipan na magtayo ng sarili pala? Unang-una, about sa pera, kumbaga, bukod pa doon hawak mo lahat. Oras, management sa family mo. Kumbaga, parang hindi ka nakakulong sa 7 to 3 every day. Monday to Friday, kailangan mo pumasok. Parang kang ano bang tawag doon? Sabi ko nga noon na ano bang tawag doon? Yung dati kasi nagdo-double job ako. Nagdo-double job, ganito kung anong klaseng siguro mga 20 na klase ng trabaho na pasukan ko na. So parang iniisip ko, ano bang way para magkaroon ng pera ng ganito na hindi mo kailangan gumising ng ganitong oras, parang nga nakakulong sa ganong sistema. So parang inano ko na ito, kaya kong i-manage. Depende na lang talaga sa kung paano mo patatakbuhin yung sarili mong company. Kasi lahat naman naggaganon pero hindi naman lahat nagtatagumpay Kasi sa disiplina rin, tsaka sa mga kung gaano sila kadesidido magtayo ng sarili nilang negosyo, parang gano'n. Napapansin ko pala bro, kasama mo dito
ang sabi mo mga employees mo. Tapos na-mention nyo na mga player mo din siya sa team. Alam mo, naging guest ko rito sila Bodax, yan sila JC. I mean, nakakatuwa yung ginagawa nila na binibigyan nila ng trabaho yung mga team nila. Ganun rin ba yung goal mo dito sa sarili mong business? Yeah, ganun din. Kumbaga sa akin kasi, medyo, di ba, medyo nakakaangat ako hindi pa naman ako ganun pero nakakaangat ako sa iba, may kakayaan akong tumulong, so, bakit hindi ko gawin? Kumbaga, kasi sa akin, kumbaga, hindi ka binigay sa posisyon na yan para lang sa'yo. Kailangan gamitin mo rin yan para tumulong sa iba. Ganda ng pagkakasabi mo nun. Ito yung gustong-gusto ko sa mga kagaya nyo na ito kasi parang pinapatunayan nyo na parang yung basketball more than just a game. Yan, parang sinasabuhay nyo. Kaya hanga ako yan sa inyo, sila JC Trans, si Boss Bodax yan. Pag-usapan naman natin bro, yung team mo, yung D-Rose. Sabi mo tagal ka na wala sa basketball over a decade or almost a decade. Paano mo naman naisipan, syempre nakabalik ka na, tapos paano mo naisipan magtayo naman ng sarili mong team? Ang pinakaunang dahilan kung bakit ako nagtayo ng sarili kong team kasi medyo siyempre nagkaedad tayo, hindi na tayo ganun kagaling. So nung pumasok ako sa mga team, hindi ako nakakapasok lagi. Kulang minutes. Siyempre ako as a basketball player, parang hindi ako sanay sa ganun kasi way back talagang may marami minutes ko So parang hindi ako sanay. So parang inisip ko, kaya ko naman magbuo di bakit hindi, 'di ba? Parang gano'n. Nakilala ko siya sa ball runs, kina SG, sila Lander. Sila Lander, tiga Hamilton pa yan, nagbo-ball run dito sa Toronto. Kaya sabi ko, sige nga, buo tayo. Mga estudyante din, sabi ko. At the same time, nakakatulong din ako sa kanila. Kasi mahilig ako sa lahat ng galaw ko kailangan may purpose Kailangan more than two ang purpose ng bawat galaw mo, bawat decision mo dapat may purpose lagi. So nakakatulong ka na nakapaglaro na sila. Sila yung mga student, tawag, international student. Parang ganun. So sabi ko sa kanila, sige buo tayo, enjoy natin to. Hindi competitive pero laro lang para parang way ng paglilibang habang kasi mag-isa lang sila dito sa Canada Parang pero, paano mo nahanap yung team na yun? Paano mo binuo yung mga player? Nagbo-ball run si Lander dito sa kina SG sa Toronto. Mga pumupunta lang sa ball runs na nakilala mo? So sabi ko, buo tayo, sabi ko. Hanap ka ng mga classmate niya, tropa ng tropa, parang ganun. Tapos mga kakilala ko dito na mga naging teammate ko before ako magbuo. So, binuo lang namin. Una, laro-laro lang talaga. For me kasi, isa pa yun, bukod sa loosen up, sa take a break from work, parang sa rin, na matagal na stuck yung katawan ko So, parang, gusto ko nang igalaw lahat. Parang ganun. Nag-e-enjoy, loosen up, take a break, and then at the same time, para sa health din. So sa team mo ngayon bro, lagi kang kasama sa lineup? Lagi. So babad ka na dito? babad lagi. First to fourth. Yung tinutukoy mo dati na parang limited yung playing time mo, ito yung pag nag-free agent ka sa mga liga? Oo, gets ko yun. Natry ko yun. Wala hindi mo kasi gamay yung mga kasama mo usually. Isa pa yun. Hindi pa nila alam yung laro ko, mga ganun. Mga chemistry. Tsaka siyempre, mas, yung na-stuck yung katawan ko. So parang, yung mga nasa isip kong kaya kong gawin, hindi ko nagagawa. So parang okay, nagta-turn over, which is parang, ramdam ko na parang, hindi dahilan. So, gusto mo maglaro ng basketball di galingan mo. Alam ko yun Hindi pwedeng, pasensya na, wala akong sense sa'yo. Hindi pwede, parang gano'n. So parang, kahit pa paano, adjust rin. Naintindihan ko rin sila. Sa team nyo naman, brother, pag sumasali kayo ng liga, nagpapalit-palit ka ba ng player or meron ka lang same 12 or 15 lagi?
Una, meron namang yung mga Hamilton boys, sila Lander. Meron mga 8-7 na laging nandyan. Pero mostly kasi minsan nag-umpisa sa laro-laro lang. Habang tumatagal, naging competitive na eh. So parang kumukuha na ako ng mga kailangan, mga missing piece. Kailangan mo na humugot. Kailangan ko na ng tulong eh. Backup na to eh. Parang missing piece sa team. So parang wala tayong point guard, wala tayong shooter wala tayong sentro. So nakikita ko yung mga ibang team, yung galing nun sakto to sa team, sa gano'n. Tapos yung mga teams pa ngayon, nakikita ko, ang sila, yung nagko-collab yung mga team. Inilalagay ng X sa gitna yung pangalan, di ba? Uso pa naman ngayon dito yun. Tapos ang lalakas ng lineup. Tsaka, siya good. Actually, para sa akin, generally, maganda siya para sa community, pero maybe para sa liga, hindi siya fair minsan. Maganda siya in a sense na yung mga malalakas na player na yan, ito alam mo to since nandito ka na ng 2010, nagdatingan lang din yan, mga pandemic, post-pandemic, di ba? Lahat ng malalakas na yan, mga international student, lahat yan eh. Yung mga dating nag-college doon, naglaro ng pro. Kaya yung competition dito, sobrang taas na din, di ba? So nagigets kita eh. Okay naman ba yung nilalaro nyo compared sa mga team na yon? Okay naman eh. Kumbaga, like what I said, kasi player din ako eh. So alam ko kung ano yung kulang sa team. So parang habang tumatagal, dati first round exit, ngayon nagsisemis, yung last weekend lang finals. Paunti-unti nakukuha yung mga missing piece nga sa team. Na dumating sila CJ Barceta, si Idol, sila Riniel, Air Joshua, mga offense and defense, malakas. Sa tingin mo naman brother, sabi mo nabanggit mo kanina, ang ganda ng pagkakasabi mo na parang lahat ng galaw mo kailangan meron kang at least dalawang purpose kung bakit mo siya ginagawa. Etong team na to bro, hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan mo pagpapatuloy? Itong team na to kasi from the very beginning talaga laro-laro lang eh. Parang enjoy lang tayo. First of all, dun sa mga estudyante sa Hamilton, sila Lander, yun talagang nun. Para next thing they know, tapos na sila na overcome nila yung mag-isa dito sa Canada. Pero habang tumatagal, lagi nilang Kuya Dom, bakit hindi mo marami silang suggestion eh. Kuya Dom, bakit hindi ka ganito? Bakit ganito? Ba hindi natin i-try yung ganito? So parang paunti-unti, sinabi ko na sa kanila na wala na ako sa ganitong nandito ako eh. Nag-take a break lang ako, sabi ko nga. Pero parang minsan sumasagi din sa isip ko ba, why not? Gusto nilang gawing malaki. Parang another step. So, malaki, you mean? Parang more than parang pasukin na yung mga ibang liga na hindi ko lang masabi pero basta sa basketball community parang gusto nilang, hindi ko siya masabi pero basta they want more. They want more than just playing basketball. Medyo deep yun. Hindi ko masyadong akala ko tinutukoy mo parang palakihin yung team. That's one thing. Or makapasok sa mas malalaking liga. Ganun. Parang, another thing. Pero yun ba yung mga future goals mo sa basketball? So, ayun nga, bago tayo mag-end bro, meron ka bang gustong i-share sa mga viewers natin na team hindi natin na-tackle about sa'yo, sa team mo? Sa Team D-Rose, thank you lagi kayo nandyan. Mga naglalaro, ginagalingan lagi every game para manalo. Tsaka thank you sa invite dito. Hindi ko alam kung bakit ako nandito pero thank you. Tapos kina SG, kina Boss Vincent sa 7 to 10 League, sa family ko, sa 3 baby ko, sa kay Bina, Dominic, at saka Baby Rain, tsaka Team Diro, CJ Barceta, Reniel Garcia. Yun. So maraming salamat ulit sa oras mo brother, and alam ko sobrang dami pa natin pwedeng pag-usapan pero unfortunately limited lang yung time natin. Pero brother, kung meron akong matutulong sa inyo, sa team mo, sabihan mo lang ako. And again, maraming salamat sa oras mo. And hanggang dun lang at magkita-kita tayo next week dito sa The Breakdown.